Mapagpalang araw, kaibigan. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ano po? Minsan pa ang salita ng Diyos ay ating malalaman o mapag-aaralan dito sa Poimen. Ang ginagamit natin, Poimen Bible. Ang Biblia ng mga pastor. Ito. Yan. Sa kasulatan po, dito natin nalalaman kapag ang salita ng Diyos ay ating gusto malaman sa Biblia. Kasi po dito nakasulat ang salita ng Diyos sa Biblia. Ang sabi po dito, meron tayong babasahin. Dito sa Gawa, chapter 2. Ang sabi niya ay ito ang nakalagay. Ano po? Ang nakasulat ay 2 sa Gawa, chapter 2. Ito. Sa 36. Kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Ang nagsasalita dito, si Apostol Pedro, ang kausap niya ay kapwa niya mga Hudyo, mga taga-Israel. Pero bago tayo papalahot, tayo muna ay dudulog sa Diyos sa pamamagitan ng isang panalangin. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong ebanghelyo. Buksan mo po ang puso at isip ng bawat makinig ng bidyong ito. Upang sa ganon, malaman nila yung tunay na haral. Ayon sa kasulatan, sa banal na kasulatan, ang Poimen Bible, o ang aking kahilingan sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sabi rito, kaya dapat malaman ng buong Israel. So, Israel po ang kausap ni Pedro. Pagdating po sa 39, ang nakalagay naman, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoon Diyos. Yung mga Israel po pala may pangako sa kanila at sa kanilang mga anak at sa mga taga-malayo. So, ang pangako ng Diyos sa mga Israel, hindi lang nanatili sa mga Israelita, kundi nakarating doon sa mga malayo. Yung malayo, ito po yung labas ng bansang Israel. Yun ang malayo. Yung malayo. Ibig sabihin, nandito tayo sa Pilipinas. Itong Pilipinas po, malayo sa Israel. So, hindi lang taga-Israel ang pinangakuan ng Diyos. Actually, yung mga Israelita po, sila talaga yung pinangakuan niya. Sila po ang pinadala ng tagapagligtas na walang iba kundi si Jesus. Tingnan natin doon sa kasulatan. Hanapin lang po natin yung tungkol doon sa kanilang sinasabi sa mga taga-Israel. Kung ano ang nakalagay doon, na sinabi doon na okay, hanapin lang natin po, purihin ng Panginoon. Tinitignan lang natin, hinahanap natin sa kasulatan. Yan. Tingnan lang natin sa kasulatan, po. Tsaka lang.
Ito. Ang sabi rito sa Mateo 1:18, ito ang naganap ng ipinanganak si Yesu Kristo, si Maria na kanyang ina, at si Jose na nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw niya itong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang iwalayan si Maria ng palihim. Verse 20. Habang pinag-iisipan nito ni Jose, nagpakita sa kanyang panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki, at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ililigtas ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At tinutukoy kong bayan dito ay walang iba kundi yung Israel. Sila po yung binigyan ng kaligtasan. Ang bayang Israel, ano po? Ngayon, yung sinabi ni Pedro na sa inyo at sa inyong mga hanak, yung mga Israel, ang pangako, at sa malayo. Ayun, paano nadamay naman yung nasa malayo? Tayong mga Pilipino, dito sa bansang Pilipinas. Ano po? Na yung tinutukoy kong bayan dito ay walang iba kundi ang Israel. Sila po yung binigyan ng pangako. Ano po? Ngayon, tignan natin yung sinasabi ni Apostol Pablo. Sa Roma 11. Ang sabi rito ay ganito. Ano po, babasahin ko, ano? Meron nakalagay dito, ang sabi ay ganito. Sa 11:25, mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong mga sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay isang bahagi lamang hanggang sa mabuo ang takdang bilang ng lahat ng mga hentil na lalapit sa Diyos. Ayun. Anong sabi ni Apostol Pablo? Mga taga-Israel. Ngayon, tuloy tayo sa 26. Sa parang ito, may liligtas ang buong Israel tulad ng nasusulat. Magmumula sa sayo ng tagapagligtas. Papawiin niya ang kasama sa lahi ni Jacob. Yun. Si Jacob po ay tinatawag ng Israel sa lumang tipan. Anong sabi ni Apostol Pablo? Papawiin niya ang kasama ng lahi ni Jacob o lahi ni Israel. Papawiin ng Diyos. Sila po kasi yung binigyan ng pangako, ang bayang Israel ng Diyos. Ano po? Sila ang binigyan. Ngayon, yung sa malayo, sabi ni Pedro sa Gawa 2:39, ito na, 27. At ito ang gagawin kong kasunduan namin, yung mga Israel, kapag pinawi ko na ang kanilang mga kasalanan. Sa 28. Dahil tinanggihan ng mga Israelita ang magandang balita, sila'y naging kahaway ng Diyos at kayong mga hentil ang nakinabang. Yung sa malayo, yung mga hentil. Malayo sa bansang Israel. Kung tawagin ay mga hentil. Anong sabi ni Pablo? Sila'y naging kahaway ng Diyos. Sino yon? Ang mga Israel. At kayong mga hentil na ginabang.
Ngunit dahil sila ang inirang ng Diyos, sila'y mahal pa rin niya alang-alang sa kanilang mga ninuno. Sino yung ninuno? Sila Abraham. Kasi meron po silang kasunduan ng Diyos. Kaya nananatili yung pagmamahal ng Diyos sa mga Udyo o Israel dahil po sa kanilang ninuno na si Abraham. Meron po silang kasunduan. Yan. Ngayon, doon natupad yung sabi ni Pedro, hindi lang sa inyong mga Israel at sa inyong mga hanak ang pangako, maging sa malayo, na tawagin ng Diyos. Ibig sabihin po, ang Diyos po talaga ang nananawagan. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa ikalawang Tesalonica 2:14, tingnan natin ang sinabi ni Apostol Pablo. Kung paano ang pagtawag ng Diyos ayon kay San Pablo. Ikalawang Tesalonica 2:13-14. Mga kapatid na minamahal ng Panginoon, dapat kaming magpasalamat palagi sa Diyos dahil sa inyo. Sabi ni Pablo, kabilang kayo sa mga hunang pinili niya upang pagkalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng inyong pananalig sa katotohanan. 14. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo upang makasama kayo sa kalwalatian ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang Diyos po ang nananawagan. Kaya yung mga Israel, tinawag ng Diyos at tayong mga sa bagong tipan ay tinawag din ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya sabi ni Pedro, sa inyong pangako at sa inyong mga hanak at sa mga malayo na tatawagin ng Diyos. Amen. Paano nananawagan ng Diyos? Ang sabi ni Pablo maliwanag. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo. Bilang apostol ni Kristo si Pablo, siya ay binigyan ng otoridad upang mangaral sa mga kahintilan. Yung dali mo nga dyan, yung anak mo. Tingnan natin ang nakasulat pa sa Biblia. Ganito ang nakasulat, ang sabi ni Pablo. Dito, ano po, tingnan natin ang sinabi ni Apostol Pablo. Unang Timoteo chapter 2 verse 7. Ito nakalagay. Dahil dito, ako'y pinili upang maging mangangaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at katotohanan para sa mga hentil. Totoo ang sinasabi ko at hindi ako nagsisinungaling. Anong sabi ni Pablo? Ginawa ako tagapangaral sa mga hentil ng katotohanan. So, yung salita ng Panginoon na kanyang dinadala, yun ay pagtawag ng Diyos. Halimbawa, kapag panahon na may pangangaral, kagaya nito, nasa loob tayo ng tahanan nila Brother Marlon. Kaya tawag natin dito, Home Bible Study sa Barangay 96, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Yung kalye nila, tawag doon, Simon Street, itong kalye nila. Ang corner naman, Lacson. Nakapagitan sila eh. Ewan ko kung ano yung sa kabila. Sa kabila nyo, ng street yun. Yung mga Trinidad. Yes. Yes. Dito sa kabila? O, dito. Elias. Ito pa, lalabas ka. Tapos meron dyan. Ay, Elias. Elias sa kabila. Ito, Ibarra. Ibarra yan. Dito sa inyo, Ibarra nga.
Ibarra. Kapag kanila, Elias ka lang yun. Elias dito sa likod. Okay. Para kasi sa Rizal, ano? Ika na. Okay. Nasa Ibarra. Pagitan ng Lacson. Parang ganito. Yan. Dito sila. Ibarra, Lacson. Then, Simon. Nakagitna sila. Andito sila. Okay. Para magkaintindihan tayo. Barangay 96. Sonny, District 1, Tondo, Manila. Okay. Tuloy tayo. Biyaya ng Diyos na tayong mga taga-Israel. Mga malayo sa Israel. Hindi sakop ng bansang Israel. Yun ang malayo. Tayo ay kabilang sa mga tinawag sa pamamagitan ng Ebanghelismo o salita ng Diyos. Ayon sa nakasulat o kay Apostol Paul. Anong purpose ng pagtawag ng Diyos? Ang sabi ni Pablo, ulitin natin. Meron nakalagay dun. Tingnan natin yung purpose. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na pinahayag namin sa inyo upang makasama kayo sa kalwalatian ng ating Panginoong Jesucristo. Yun. Para makasama sa kalwalatian ni Jesucristo sa langit na po yun. Oh. Kaya yun, tinatawag ng Diyos, papunta sila ng langit. Amen. Yun ang nakalagay, binasa na. Kaya sa lumang tipan at sa bagong tipan, ang Diyos ay tumatawag ng tao. Doon sa Roma, balikan natin yung 11. Punta tayo sa verse 29. Tingnan natin ang nakalagay. Libro ng Roma, verse 11, 29. Ito. Sapagkat hindi nagbabago ang isip ng Diyos sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Ito niyo po. Mula noon, ang Diyos ay nananawagan na. Hindi nagbabago. O, maliwanag. 11. Noon, kayong mga hentil ay hindi sumusunod sa Diyos. Ngunit ngayon, kayo'y tumanggap ng habag ng Diyos na sumuway ang mga Hudyo. Praise the Lord. Bakit? Talagang magkakapagpuri ka sa Diyos. Maliwanag ang sabi ni Pablo dito sa 11:30 ng Roma ay noon. Ayan, may noon. Kayong mga hentil, yan, yung malayo, ay hindi sumusunod sa Diyos. Ngunit ngayon, kailan yung ngayon? Kapag narinig mo yung salita ng Diyos, ito yung ngayon. Ay kayo tumanggap ng habag ng Diyos na sumuway sa mga Hudyo. The moment na marinig mo ang salita ng Diyos, naranasan mo o mararanasan mo ang habag ng Diyos. Ibig sabihin, awa. Na tayong mga tao, until, na hindi naman tayo kabag-abag sa paningin ng Diyos. Pero nung tayo makapaginig ng salita ng Diyos, yan, ibig lang sabihin, pinapadama ng Diyos sa kanyang, anong nakalagay? Ulitin natin. Kayo'y tumanggap ng abag ng Diyos. Hindi po ba napakaganda yan? Tumanggap ng abag. So, ibig sabihin, nabubuhay lang tayo sa habag ng Diyos o sa kahabagan ng Diyos. Ano po? Sa Roma, maybe
16. Maliwanag po gayon na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. Ano man ang pagsisikap mo, kaibigan, upang matamo mo yung kaligtasan, nonsense lang po yan. Maliwanag ang sabi ni Pablo. Anong sabi niya? Dahil, ulitin natin, maliwanag po gayon ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag. Alam mo, yung mahabagan Diyos sa'yo, biyaya yun. O sa salitang kanya, swerte. Kinahabagan po tayo ng Diyos. Kung tatanggapin natin ang kanyang salita, kung natin mararanasan ang habag ng Diyos. Pero kung kagaya ng mga Israel, nagmatigas sila. Naging kalaban sila ng Diyos sa kanilang pagmamatigas. Kaya kung tayo man po ay magmamatigas kagaya ng Israel, basahin natin sa 11:28. Dahil tinanggihan ng mga Israelita ang magandang balita, sila'y naging kahaway ng Diyos. Magiging kahaway po ninyo ang Diyos kapag tinatanggihan ninyo ang salita ng Diyos. Gaya nila, tinanggihan nila. At ngayon, tayong mga hentil ang nakinabang. Praise the Lord. Hindi po ba napakaganda na tayong mga hindi kabag-abag, na walang bahagi, walang tagasa, walang Diyos. Inahabagan tayo ng Diyos. Tingnan natin ang nakalagay dito sa Efeso. Anong sabi ni Apostol Pablo? Chapter 2. Ganito po naman ang ating matutunghayan sa sinabi niya. Sa 8, sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi kaloob ng Diyos, at ito'y kaloob ng Diyos, at hindi mula sa inyong sarili. Kita niyo po, biyaya, abag ng Diyos. Kinaabagan tayo, binayayahan tayo ng Diyos. Na tayo noon, ang sabi ni Pablo, noong nguna'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Talagang walang pag-asa ito. Nabubuhay sa kasalanan. Isipin mo po yan. Gusto ba natin mabuhay sa kasalanan? Hindi. Bakit nakita ni Pablo? Kasi po, yun ang nakita niya, kaya yun ang sinulat niya. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito. Yun ang sinusunod ng mga hente. At nagpailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa iyong papawid, ang Espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ito yung pasaway na sinasabi sa verse 1. Efeso 2, verse 1 and 2. Na ang sabi, noon, unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Kaya huwag po tayong maging pasaway sa Diyos. Kung ano ang gusto ng Diyos, yun din na po ang ating gawin. Ano po? Mahirap po ba yun? O sadyang matigas lang talaga ang dibdib natin, kaya ng mga Israelita. Huwag natin silang tutularan. Sapagkat kapag matigas ang iyong dibdib, ikaw ay nakikilaban sa Diyos. Pasalamat nga po tayo. Tayo ay malayang nakakalapit sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya tatandaan po natin, ang buhay natin dito sa ibabaw ng mundo, hindi natin alam kung kailan magtatapos. Walang nakakahalang kung kailan magtatapos ang buhay dito. Nakita niyo yung mga tao sa inyong mga paligid, nakakilala.
Minsan kausap mo kayo, mamaya lang, mabalitaan mo, patay na. Di po ba totoo yun? Yung iba naman, nakasama nila sa pagtulong. Pagkising nila sa umaga, bakay na yung katabi nila. Hindi talaga malalaman kung kailan mangyayari ang kamatayan ng tao. Pero mas maganda, habang tayo nabubuhay, habang tayo malakas, hanggat meron tayong pagkakataon, ano ang dapat nating gawin? Isuko ang buhay natin sa Panginoong Yesu Cristo, ang taging tagapagligtas na binigay ng Diyos sa tao. Tingnan niyo po ang nakalagay. Doon sa Hebreo, chapter 7, meron po nakasulat dito. Ang sabi ni Apostol Pablo ay chapter 7, ganito naman ang nakasulat. Ito po. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman. At walang katapusan ang kanyang pagkapare. 25. Dahil dito lubusan niyang may liligtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanya. Anong sabi? Maliwanag. Dahil dito lubusan niyang maliligtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos. Si Jesus lang po ang pwedeng mangligtas. Wala nang iba. Hindi kwalipikado yung mga santo, kahit mga apostol pa sila na nabuhay sa panahon nila, lalong hindi rin naman po obra yung mga santa, kahit na yung pangalan pa ni Santa Maria na kanyang naging ina sa una. Wala po yan. Useless lahat yan. Ang Yesus lamang po. Wala nang iba. Namatay ba? Hindi. Ito nga sabi, nabubuhay magpakailanman. Patay ba yan? Bagamat yung kasaysayan na pagkapako sa cross, yung namatay, yung laman. Pero nabuhay, maguli si Jesus, binuhay ng Diyos sa Espiritu. At saka yun ay namamagitan, nagliligtas kahit nandun na sa langit. Hindi po ba napakaganda? Tayo kinakaabagan ng Diyos. So, kung kinakaabagan tayo ng Diyos, samantalahin na po natin ang pagkakataon. Tanggapin natin si Jesus sa ating buhay. Kesa naman sa mabuhay tayo dito sa mundong ito na walang kapararakan. Alam nyo, sinabi ni Jesus kay Judas, Judas, buti pang hindi ka na pinanganak. Bakit po? Judas nga eh. Inudas niya si Jesus. Gusto niyo bang maging kagaya ni Judas? Hindi kayo Judas, pero ang ginagawa niyo pala malaudas. Na sinabi ni Jesus, buti pang hindi ka na pinanganak. Sayang ang buhay natin. Binigyan tayong buhay ng Diyos. Pero saan mo ginagamit ang buhay mo, kaibigan? Saan mo ginagamit ang buhay mo? Sa sanlibutan? Sa kamunduan? Wag. Isuko natin ang ating buhay kay Jesus at sumunod tayo kay Jesus. Kung ano ang gusto ng Panginoong Yesus, yun ang ating gagawin. Ito, panguli. 1:36. Ang sumasampalataya sa anak o kay Yesus ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak kay Yesus ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip manatili sa Kanya ang puhot ng Diyos. Kapag tinanggap niyo po si Jesus, tiyakin niyo, susunod kayo sa Kanya. Susunod po tayong lahat sa Kanya. Kasi yun po ang
tanging dahan ng ating kaligtasan. Yun ang tanging dahan para tayo makarating sa langit. Isipin nyo, may hirap ka na sa ibabaw ng mundo. Pupunta ka pa sa apoy ng impyerno. Huwag naman. Mas maganda sa langit ka pupunta. Sa anong parahan, tanggapin po si Jesus sa ating buhay. Marami pong salamat sa iyo, Panginoon Diyos, sa gabing ito, sa pagkakataon na ito na itinuro mo sa amin. Na ang pangako, hindi lang sa mga Israel, kundi sa mga taga-malayo. Salamat po, kami po ay bilang malayo. Nabiyayaan kami ng awa at kahabagan mo, Panginoon Diyos. Salamat po. I-bless mo po ngayon ang mananonood at nakikinig ng munting bidyong ito. Kung sila man po ay nag-alinlangan, tanging ikaw ang nakakaalam mo, Diyos, baguhin mo po ang kanilang pananampalataya. Kung dumating man po sila sa kabigatan ng buhay, yung gawing magahan. At kung dumating man po ang iba't ibang mga sakit, problema, tanging ikaw lang, Diyos, ang makakatulong po sa kanila. Salamat po sa iyo po ang walang hanggang kapurihan sa ngalan ni Jesus. Amen. Minsan pa, ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ito po ang Home Bible Study sa Barangay 96. Barangay 96. Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Ito po. Kaibigan, alam mo na pag nakangiti ako. Like ng like, share ng share. Ano pa? Kayo na mga nasisiyaran, i-share niyo po ang salita ng Panginoon. Walang labis, walang kulang. Ito pong ginagamit ko po, amen. Ang salita ng ang Biblia ng mga Pasko. Nandito po kami, nandito ako sa loob ng tahanan nila Brother Marlon at Sister Joseph. Po, ito po. Tingnan natin. Yan. Kunin natin yung camera. Yan. Tingnan nyo po. Yan. Dahan-dahan lang. Yan. Baka mahulog yung cellphone. Yan. Yun. Sister Josie. Brother Marlon. Ayun yung buso. Ito makulit. Yan. Makulit na hapo. Yan ang naririnig nyo po nangungulit. Ang hapo nila. Ayan. Ano po. Panginoon, maraming po salamat sa iyong salita na binigay mo sa amin, na bilusog mo kami sa aming pagkain pang-espiritual. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Okay? God is good all the time.